Diaries. Magandang araw po sa lahat ng avid listeners sa Kadiliman Diaries at maging sa inyo, Kuya Dims. Sumulat po ako upang ibahagi ang aking naging karanasan noong ako'y binata pa lamang. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mike. Isa po akong tanod sa panahong yun at sa aming barangay ay naging sunod-sunod ang pagkawala ng mga bata. Inakala namin na gawa ito ng isang grupo ng sindikato. Pero hindi namin inaasahan na isang aswang pala ang tunay naming kalaban. At sa pangyayaring ito, lubusan ko ring nakilala ang aking sarili. Kapitano, maraming mga magulang nagsidatingan sa barangay hall. Nawawala daw ang mga anak nila kahapon pa ng gabi. Ano? Nawawalang mga bata kamo? Aba, uso na naman ba ang pangunguhan ng mga bata ngayon? O siya, halika. Samahan mo ko. Kakausapin ko sila. Baka naman naligaw sa gubat. Dati na rin kaya kaming naging missing ni Jaja noon. Oo nga. Baka napalayo lang sila. Nay, mag-suggest ka sa kanila na sa magubat na bahagi nitong barangay natin hanapin ang mga anak nilang nawawala. Sa bagay. Oo nga ano. Oo, sige. Sasabihin ko at sasamahan na rin namin sila sa paghahanap. Kayo na muna ang bahala dito sa bahay, ha? Opo, Ninang. Kami na po ang bahala rito. Si Ninang Marie, ang ina ni Jaja, ang siyang kumupkup sa akin simula nang mamatay ang nanay ko. Lumaki ako sa puder niya at nasanay na rin ako na laging kasama si Jaja. Noon pa lang, gusto na niyang nanay ang itawag ko sa kanya, imbis na Ninang. Pero hindi ko naman siya gustong tawagin na nanay dahil ayaw kong isipin ng mga tao na magkapatid kami ni Jaja. Hindi ko itatanggi. Crush ko si Jaja simula pa ng mga bata kami at hanggang ngayon ay wala pa ring nagbago. Padilim na rin noon nang magtungo si Gio sa bahay, dala ang masamang balita. Oh, ano Mike? Hindi ba tayo tutulong sa kanila sa paghahanap? Mahilig sa mga adventure si Jaja. Malakas ang imahinasyon niya, pero napakamatatakutin. Naglakad nga kami papunta sa direksyon kung saan nagpunta ang aninong nakita namin. Pareho naman kaming natigilan nang tuluyan na naming matanaw ang lalaking may bitbit na sakong kahina-hinala ang laman. Nang iwan niya ang sako, ay kaagad namin itong nilapitan at nakumpirma namin na bata nga ang laman nito. Mabilis kong kinarga ang bata at nagsitakbuhan kaming dalawa. Karga-karga ko ang walang malay na bata habang si Jaja mahigpit pa rin na nakakapit sa laylayan ng damit ko. Sa ganoong sitwasyon kami nakita ni Mang Doro at nagawa pa nga niya kaming paalalahanan. Kung tutuusin, mas delikado naman na lumakad siya mag-isa. Dumiretso kami noon sa bahay nila Sir Lucio at pagkarating pa lang namin sa gate, kaagad na kaming sinalubong ng dalawang lalaki. Isang matanda at isa ay kaedad lang ni Kapitana. Oh, Diyos ko ang anak ko. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman po. Nakita po namin siya na nasasako at bitbit ng isang mama. Mama? Nakilala niyo ba kung sino ang mama na yon? Hindi po. May takip siya sa ulo at nakatalikod sa amin. Pero hindi malabo na nandito lang siya sa barangay natin. Halangang bituka ng taong gagawa nito. Kinabukasan ay maagang nagpunta sa bahay si Gio. Dala ang balita tungkol sa mga duguan na damit ng mga bata na natagpuan malapit sa ilog. Maaga rin na umalis si Ninang papuntang barangay hall, kaya sumunod na rin kami ni Jaja. Ano na nga kaya ang nangyayari sa barangay natin? Bakit sunod-sunod na itong pagkawala ng mga bata? Nay, bakit po? May nawawala na naman ba? Oh, anong ginagawa niyo rito? At oo, meron na naman 3 mga bata. Nagpunta po kami rito kasi nag-aalala po kami sa inyo, Ninang. Oh, nakita niyo ba itong mga batang to? Mike, tignan mo. Pamilyar ang mga batang to. Kapitana, magandang gabi sa inyo. May nakakita raw kanina na si Don Terso ang huling kasama ng mga nawawalang batang yan.
Nanlaki ang mga mata namin ni Jaja at napalingon sa humahangos na si Mang Doro. Napasapo si Ninang sa noo niya at malakas na nagbuntong hininga. Tumayo siya at humarap sa amin ni Jaja na sobrang seryoso ng muka. Kinabahan ako dahil iyon ang unang beses na hinarap niya kami ng ganon. Dahil sa sitwasyon na ito, kailangan ng barangay natin ng mas maraming tanod. At kayo dalawa, magtanod na lang kayo. Kinagabihan nga ay magkasama kami ni Jaja na naglibot at hindi namin maiwasan na magtaka kung bakit hindi talaga mahuli-huli ang salarin. Naisip nga rin namin na baka may kuntsaba sa loob ng barangay ang taong yon. Pero habang naglalakad kami, biglang may tumawag sa atensyon namin. Ate Jaja! Kuya Mike! Anong ginagawa niyo po sa labas? Nagde-date po ba kayo? Oh, Cheska, ikaw pala. Ikaw tong dapat tanungin namin. Ano ang ginagawa mo dito sa labas? Gabi na ah. At isa pa, uso ngayon ang pagkawala ng mga bata. Mamaya niyan, makuha ka na naman ng taong dumukot sa'yo noong una. Kasi po, natatakot ako sa bahay. Ako lang kasi mag-isa. Nasaan naman ang daddy at lolo mo? Nasa papuyan po sila. May problema daw po kasi doon kaya naiwan ako sa bahay na mag-isa. Kung ganoon, doon ka na muna sa barangay hall. Buti doon may mga tao. Mababantayan ka nila. Ayaw ko po. Sa inyo na lang ako sasama. Habang nakikipag-usap kami sa bata, ay napansin kong parang may gumagalaw sa talahiban. Kaya't nagpaalam muna ako sa kanila upang tingnan kung ano ang meron dito. Kaya lang sa pagbalik ko'y umiiyak na si Cheska at wala na sa tabi nito si Jaja. Kuya Mike, may pangit na humila kay Ate Jaja. Hinila siya papunta sa direksyon na iyon. Kuya Mike, baka siya na po ang aswang na sinasabi ng lolo ko. Nang malaman ko na kinuha si Jaja, hindi ko tuloy maiwasan na maghinala sa mag-amang si Don Terso at Sir Lucio dahil bigla na lang din silang nagsidatingan. Alam ko na marami ding gusto pang sabihin ng matandang Don, pero mas nangibabaw sa akin ang takot para kay Jaja kaya hindi ko na siya pinakinggan pa. Matapos tumango ng bata sa akin, ay kaagad na akong kumaripas ng takbo papunta sa barangay hall. Pero pagkarating ko, naroon na si Jaja, walang malay. Nakita ko siyang hila-hila nang hindi ko matukoy na nilalang. Mabuti na lang nagawa ko yung paluin at tila natakot sa akin. Kasi imbes na lumaban, tumakbo ito palayo. Sa tingin ko, lalaki siya. Medyo malaki ang katawan at di gaanong katangkaran. Ay nako, maraming salamat Mandoro. Anak, Mike, ano ba ang nangyari? Pasensya na po, Ninang. Iniwan ko po kasi saglit si Jaja kasama si Cheska kasi may mga narinig akong kalusko sa may mga talahib malapit sa bahay nila Don Terso. Nasa labas ang bata kahit gabi? Lumabas po siya kasi natatakot siya sa bahay nila. Naiwan kasi siyang mag-isa eh. Kahina-hinala ang pamilya nila. Tama ka. Nang bumalik sila dito, nagsimula ang sulirading ito. Ibig niyo po bang sabihin, baka may kinalaman sila sa mga nangyayari? Oo, kaya bukas, ang mag-amang yun ay kasali na sa mamanmanan natin. Kailangan daw niya ang apo na tagapagmana ng lahi nila. Iyon ang sabi ng halimaw sa akin. Tagapagmana na apo? Marahil tagapagmana sa pagiging halimaw na kagaya niya. Pero sino ang apo niya? Kaya ba siya nangunguha ng mga bata? Masama ito. Hindi siya pwede magtagumpay sa binabalak niya. Sa sumunod na araw ay sa tapat mismo ng paaralan kami nagbantay. Nakita namin si Mang Doro na namimigay ng mga candy sa mga bata. At sa hapon na yon, sumakay si Cheska sa kotse ng lolo niya, kasama ang dalawang mga bata. Sinigurado namin na makikilala namin sila dahil nga may hinala na kami sa lolo ni Cheska. Pagkaalis nga nila, lumapit naman sa amin si Mang Doro. Kung ako sa inyo, bisitahin niyo ang babuyan ni Don Terso. Baka sakaling may makuha kayong impormasyon doon. Kung lahat ng batang nawawala ay konektado sa kanya, siya ang una niyong iimbestigahan. Hindi rin natin alam, baka pati si Cheska ay ginagamit nila para mas lalong makakuha ng mga bata. May punto nga si Mang Doro.
Baka panahon na para bisitahin natin ang babuyan nila. Medyo nasa masukal na bahagi yon. Tago at hindi natin alam kung ano ang pwede nilang itago roon. Kinagabihan nga, si Gio, ako at si Jaja ang na-assign para bumisita sa babuyan ni na Don Terso. Ang akala namin simpleng pagmamanman at bisita lang ang gagawin namin. Pero sa may talahiban malapit sa babuyan, nakahanap kami ng matibay na ebidensya laban sa kanila. Halos masuka kaming tatlo dahil sa mga nabubulok ng putol na parte ng katawan ng mga bata na tila inimbak lang sa iisang lugar. Mabilis naming tinawagan sila Ninang at kaagad naman silang nagpadala ng pulis. Ipinakita namin ang lahat ng iyon at isa lang din ang tinutukoy nilang suspect. Iyon ay si Don Terso. Mabilis kaming nagtungo sa bahay nila pero mas nauna na pala sa amin sila Ninang. Nakinig kami sa usapan nila mula sa labas ng pinto. Wala akong kinalaman sa mga krimen na nagaganap. Nililito lamang kayo ng totoong kalaban. Huwag mo nang itanggi, Don Terso. Noon pa man kilala na kita sa pagiging malupit mo sa mga mahihirap. Ito pala ang sikreto mo kaya kayo mayaman. Nagkakamali ka, Marie. Wala akong kasalanan. Walang kasalanan ng papa ko. At pagtatakpan mo pa ang ama mong naging dahilan ng pagkamatay na minamahal mo si Mercedes? Dahil sa ama mo, nanatili kang bulag sa katotohanang may iniwan kang anak, Lucio. Tama ba ang lahat ng narinig ko? Itong dalawang to, ang totoo kong kadugo. Mike, anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinabi kaagad. Anak, huwag mo akong tawaging anak. Wala akong ama. Nagsikip ang dibdib ko dahil sa mga nalaman ko. Mahirap para sa akin malaman na ang totoo kong ama ay buhay pa pala. Magara ang buhay. May ibang anak na inaalagaan. Samantalang ako, lumaki sa hirap at purong ninang lang ang nag-aruga. Mas masakit pang isipin na ang mismong lolo ko pa pala ang may kinalaman sa pagkamatay ng nanay ko at isa talagang mamamatay tao. Hindi ko matanggap ang katauhan ko sa mga panahong yun. Maski si Jaja, nagawa kong sigawan upang hindi lang ako sundan. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa napagod ako. Sa mga panahong sobrang bigat ng dibdib ko, si Mang Doro ang naging kaibigan at sandigan ko. Sa kanya ko inilabas ang lahat ng sama ng loob hanggang sa gumaan na rin ang pakiramdam ko. Sa gabing nakitira ako sa kubo ni Mang Doro, nagising ako ng hating gabi at paglingon ko sa higaan niya, wala na siya roon. Dali-dali akong bumangon at sumilip sa labas. Baka kasi nagpapahangin lang siya dahil medyo maalinsangan ang panahon. Dahil hindi ko siya nakita, lumabas na lang ako at naglakad-lakad saglit. Bilog na bilog ang buwan kaya maliwanag ang paligid. Pero ang mga mata ko ay napako sa isang puno na parang may butas sa ibabang parte nito. Dahil sa kuryosidad, nilapitan ko ito at nagulantang ako sa nakita ko. Bakit kaya may mga gamit ng bata rito? May tinatago kaya itong si Mang Doro? Nang maglakad-lakad ako sa paligid, nakasalubong ko si Mang Doro na may dalang timba na tila mabigat. Noong una nagulat nga ako sa biglaan niyang pagsulpot, lalo na't may mga bahid pa ng dugo sa damit niya. Mabuti na lang noon, naalala ko na nagtitinda din pala siya ng karne sa palengke. Bumalik kami ng sabay sa kubo niya at nagbihis lang siya. Saka nagpaalam sa akin na tutungo na sa palengke. Nagtaka nga ako dahil alauna pa lang noon at tiyak kong wala pa namang tao sa palengke. Nang umalis siya, tinangka ko siyang sundan. Pero pagdating ko pa lang sa daan, hindi ko na siya naabutan. Minabuti ko na lang na dumiretso na lang sa bahay at pagdating ko naman, nagulat ako dahil gising na silang lahat. At maging si Gio ay nasa bahay din. Kapitana, tulungan niyo ako! Si Cheska, ang anak ko, nawawala na naman! Baka dinukot siya ng sarili kong ama! Eh ano? Paano nawala yung bata? Iniwan mo ba sa labas? Hindi naman po siguro sasaktan ni Don Terso ang sarili niyong apo. Umamin ka nga sa akin. Alam mo ang krimen na ginagawa ng ama mo, tama ba? Anak, maniwala ka sa akin, wala akong alam. Huwag mo akong tawaging anak! Yung pagkawala ng anak mo, karma na yan sa'yo. Naramdaman ko na kumulo ang dugo ko nang muli kong makaharap si Sir Lucio.
Kaya hindi ko mapigilan ng sarili ko na suntukin siya. Hindi ko lang talaga matanggap na siya pala ang ama ko. Hindi naman totoo na wala akong pakialam sa bata. Dahil napalapit na rin siya sa amin ni Jaja. Ang ginawa ko na lang noon, sumama ako sa paghahanap. Nilibot namin ang buong barangay. Umabot na nga kami sa palengke at saktong ubos na nga ang paninda ni Mang Doro. Oh, bibili ba kayo ng karne? Sayang naman, naubos na ang paninda ko. Naku, hindi po. Naglilibot lang po kami kasi nakawala po si Don Terzo. Inaabisuhan din namin ang mga kabarangay natin na huwag na munang palabasin ang mga anak nila. Ano? Nakawala? Aba naman, malaking problema ito. O siya, sasama na rin ako sa inyo. Hindi lang yun ang problema. Nawawala rin ang kapatid kong si Cheska. Ha? Ano? Huwag niyong sabihin na dinukot din ni Don Terzo ang sarili niyang apo. Ganoon na nga po. Abat, wala talaga siyang pinapalampas. Kaya nga dapat na talaga siyang patahimigin. Hindi kaya isa siyang aswang na tiga-bulak? Ano po yan? Ang aswang na tiga-bulak ay aswang na nangunguha ng bata at kinakatay nila ito at nilalagyan ng sabulag ang karne upang magmukhang karne ng baboy. Hindi kaya nagbaboyan siya para mapagtakpan ang katotohanan? Totoo po ba ang aswang? Oo nga po. Ngayon ko palang narinig ang aswang na tiga-bulak na iyon eh. Totoo sila. Maniwala kayo sa akin. Dahil sa baryong kinalakihan ko, may ganoong uri ng aswang, kaya't ang mga bata roon ay walang kanayaan na gumala. Ito ang balat ko sa mukha. Gawa ito ng aswang na yon. Muntikan na din kasi akong mabiktima ng aswang. Nagkatinginan kami ni Jaja at napalunok ako ng ilang beses. Naisip ko kasi, kung aswang ang lolo ko, hindi malayong aswang rin ang ama ko, si Cheska at ako. Pero umiling ako at tinawanan na lang ang sinasabi ni Mang Doro. Iginiit ko na lang sa sarili ko na baka gumagawa lang ng kwento ang matanda. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakasalubong namin sila Ninang at sa kanila na rin sumama si Mang Doro. At kami naman ni Jaja nagpatuloy lang sa paglilibot sa paligid. Pagpatak namin ng gabi, magkasama kami ni Jaja na rumonda. Tahimik ang paligid. Walang mga aso sa kalsada at maging mga kuliglig ay sobrang tahimik. Kinabahan ako sa sobrang katahimikan na yon. Ang tahimik yata ng gabing ito. Parang kakaiba ang paligid ngayon ah. Tama ka, Ja. Kinakabahan ako sa katahimikang to. Teka, ano yun? Parang ibon ata yan. Hindi. Yun oh. Parang may gumagalaw sa may puno ng akasya. Teka, oo, meron nga. Baka siya na yan. Teka lang Mike, hintayin mo ako. Nagsitayuan talaga ang buhok ko sa batok dahil sa nakita namin ni Jaja. Pinigilan ko siyang sundan o tawagin si Mang Doro dahil naisip ko na baka patibong lang yun. Hindi nga ako nagkamali dahil pagkarating namin sa barangay hall, naroon naman si Mang Doro, kausap pa ni Ninang. Napahilamos na lang ako sa muka at minabuting magtimpla na lang ng kape at magpahangin sandali. Nang mapansin ko naman na paalis na si Mang Doro, napagdesisyonan ko na sundan siya. Nagsisibak siya ng kahoy kahit ating gabi. Mabaliw kayong lahat sa takot! Wala kayong alam na kayo lang rin ang kumakain sa mga batang hinahanap nyo! Abat! Walang ya! Siya pala ang may kagagawa ng lahat! Magbabayad kang matanda ka! Narinig ko ang lahat ng sinabi ni Mang Doro at tila muntik na naman akong mawala sa kontrol. Mabuti na lang pinigilan ako ni Sir Lucio. Nakinig lang ako sa paliwanag niya tungkol sa ama niya, pero hindi ako tuluyang naniwala. Matapos naman ang pag-uusap namin, magkasama namin na minanmanan ng matanda. Pagkatapos nitong magsibak ng kahoy, naglakad ito papuntang daan na medyo masukal. Dahan-dahan at maingat kami sa bawat paghakbang hanggang sa natanaw namin ang isa pang kubo na medyo mas malaki kaysa sa tinuluyan ko noon. Nakita namin siyang pumasok doon pero mas pinili namin na bumalik na sa barangay hall upang ipaalam ang lahat ng nadiskubre namin. Ano ba talaga ang nadiskubre ninyo tungkol kay Mang Doro? Siya ang dahilan ng pagkawala ng mga bata dito sa atin. Ano?
Sigurado ka ba dyan, Mike? Iho, hindi ba si Don Terzo ang may kagagawan ng pagkawala ng mga bata? At isa pa, may mga ebidensya tayong nakuha malapit sa babuyan nila. Ninyo ni Lucio. Ipinaliwanag ko sa kanila ang lahat. At nakabuo na nga kami ng plano. At lahat kami binigyan ni Ninang ng walkie-talkie. Para kahit malayo kami sa bawat isa, may komunikasyon pa rin kami. Pagsapit nga ng umaga, matapos naming mag-almusal, dumiretso na kami ni Jaja at Gio sa tapat ng paaralan. Kanya-kanya kaming pwesto at hinintay ang pagdating ni Mang Doro. Akala namin hindi na siya dadating dahil hapon na noon. Pero nang magsilabasa na ang mga bata, nasilayan na lamang siyang nagmamadaling naglalakad upang salubungin ang mga ito. Gaya ng dati, may mga dala siyang pagkain at ibinigay iyon sa mga batang lumalapit sa kanya. Sinundan ko siya pero bigla siyang nawala at nagulat na lang ako sa mga sumunod na nangyari. Bago pa man ako noon makahakbang, bumulaga sa harap ko si Mang Doro at mabilis akong pinalo sa ulo. Kaagad akong nakaramdam ng hilo at nagising na lang ako na parang may mga tali na ang paa at kamay ko. Nang ilibot ko naman ang paningin ko, nakita ko si Cheska at Don Terzo. Iginala ko ang paningin ko at saka ko napagtanto na nasa loob kami ng isang kuweba. Malansa at nakakasulasok ang amoy. Si Mang Doro noon ay nakaupo sa harap ng isang altar at tila nag-oorasyon ito. Apo, kailangan mong makaalis dito. Hindi pwedeng magtagumpay siya sa binabalak sa'yo. Pinabalak sa akin? At kung merong mang dapat makaalis dito kaagad, kayo yun ni Cheska. Pinaghahanap na namin kayo. Si Mang Doro lang pala ang nagtago sa inyo. Kuya, aswang siya. Pinatay niya ang mga kaibigan ko. Magsitahimik kayo! Ang iingay nyo! Hindi nyo ba nakikita nagdarasal ako? Ikaw na matanda ka. Pakawalan mo ang lolo at kapatid ko! Hindi ba't galit ka sa kanila? Hindi mo sila kapamilya, Mike. Tumigil kang demonyo ka! Napakahayop mo! Hindi ko ba nakukonsensya sa mga ginawa mo? Konsensya? Walang konsensya ang mga aswang. Aswang? Totoo nga na aswang ka! Oo. At ang aswang na ikinukwento ko sa'yo noon, ako yun. Nakatikim ka na ba ng karne ng bata? Malinamnam yun kaysa sa kahit anong karne. Hayop ko talaga! Oo, hayop ako. Ganon ka rin! Anong... Apo kita. Isa ka rin kagaya ko. Anak ko si Mercedes. Nilamig ako sa nalaman kong katotohanan. Gusto kong isipin na nagsisinungaling lang siya. Pero may litrato siyang ipinakita sa akin. Katibayan na siya nga ang ama ni nanay. Hindi ko naman talaga inakala na may lahi pala akong aswang at ang taong kalaban namin ay ang sarili kong lolo. Hindi ko malaman kung paano ko haharapin ang katotohanan yon. Kaya sinigawan ko na lang siya at paulit-ulit na itinatanggi na hindi ko siya kadugo. Manahimik ka! Hindi ako aswang! At hindi ako magiging kagaya mo! Hindi mo tatanggapin ang kapangyarihan na biyaya sa atin ng ninuno natin? Sayong-sayo na yan! Matagal na akong namumuhay sa mundong ito at gusto ko nang mamahinga. Mangyayari lamang iyon kung maililipat ko na sa iyo ang mutya ng pagkaaswang ko. At sa tingin mo ba gugustuhin kong maging kagaya mo? Tatanggapin mo sa ayaw at sa gusto mo. Dahil kung hindi, sa harap mo mismo, kakatayin ko ang dalawang ito. Wala ka talagang puso! Huwag kang makinig sa kanya, Apo. Ang matandang yan, ang mismong pumatay sa nanay mo! Manahimik ka! Apo, uulitin ko. Siya ang pumatay sa nanay mo. Bago tuluyang managutan ng hininga ang nanay mo, sinabi niya sa akin na mismong ama niya ang pumatay sa kanya. At isa iyong aswang. Oo, ako nga ang pumatay sa kanya. Dahil tanga siya!
mas pinili niyang magmahal ng tao at tinalikuran niya kami ng pamilya niya! Magbabayad ka sa ginawa mo sa nanay ko! Hayop ka! Anong klase kang ama? Dahil sa pag-amin niya, nagdilim ang paningin ko. Hindi ko namalayan kung paano ko natanggal ang tali sa mga paa at kamay ko. Mabilis ko siyang sinugod at natumba kami pareho. Sinakalik ko siya ng buong lakas at inabot ko ang bato saka siya pinagpapalo sa ulo. Nang hindi na siya gumagalaw, kagad akong tumakbo pabalik kina Lolo at kay Cheska. Mabilis ko silang kinalagan. Pero bago pa man kami makalabas ng tuluyan, narinig ko ang malakas na sigaw ni Mang Doro. Umalingaw-ngaw yun sa loob ng kuweba. Saktong nagsidatingan sila ninang at tatay na may dalang bagakay at mga pana. Kinuha ko ang isang bagakay at matapang na hinarap ang aswang. Nagpambuno kami hanggang sa napatumba ko siya. Para sa nanay ko at para sa mga batang biniktima mo! Hindi ito maaari! Nang tuluyan ko na siyang mapatumba, hindi ako nakaramdam ng konsensya. Dahil una pa lang, iyon ang dapat sa kanya. Ang nakakalungkot lang, hindi na namin nailigtas pa ang mga nawalang bata. At simula ng araw na napatay ko ang mismong lolo ko na aswang, tumahimik ng muli sa barangay namin at tinanggap ko ng buong buo ang pamilya ko. At dito na nga nagtatapos ang aking kwento. At ang naging aral sa aking karanasan ay ang piliin nating maging mabuti sa lahat ng oras at huwag tayong padadala sa ating mga emosyon. Matuto din tayong magpatawad dahil bilang tao, lahat tayo ay nagkakamali.